Hello mga kagala. Papunta nga po pala tayo dito sa school ni Aliyah May. Ayan, dumaan na po ako dito sa pinaka backyard nila. May playground po ng bata. Ayun po yung school nila mga kagala. Kalimutan niya po kasing dalhin tong kanyang kutsara. So magrereklamo yun sa akin mamaya. Hindi siya makakakain kaya buti na lang wala po tayong pasok ngayon. Kaya nilakad ko na. Malapit lang to sa tinitirahan namin kagala. Buti na lang at malapit both sa school namin. Kasi ang hirap din pagka mahaba yung commute. Sobrang nakakapagod. Napakaluwag nito kagala. Ayan. Diyan naglalaro yung mga neighborhood dito mga bata. Buti na lang di na nag-a-ice ngayon. Di na nag-snow. Ito nga pala yung school nila, Gingging. Ganito yung mga school dito kagala. Dito po tayo ngayon sa likuran pero wala pong magbubukas sa atin dyan. Kaya pupunta tayo sa front door ng school nila. Ayaw na naman kasing pumasok nun kanina. Malamig daw. Nilalamig daw siya. Ayan. So, inuto-uto ko na lang. Sabi ko, di ba may practice kayo ng volleyball? At saka yung mga batang mga kalaro mo dun sa playground. Kasi bago umuwi yun, naglalaro siya dun sa mga playground kasama ng mga grade 1 na bata. Kahit grade 6 na yung gingging ko, pa rin siya. Baby pa rin mag-isip. Sabi ko nga, magdalaga ka ng kilos, anak. Kasi edad mo, 12 ka na. Itong year na to, 12 na siya sa June 5. Ayan mga kagala, dito yung school ni Aliyah May. Ayan, papasok tayo. Ayan mga kagala, naihatid na natin yung kutsara ni Aliyah May. Ayan, pauwi na tayo. Yung school nila. Sobrang tahimik lang dito sa neighborhood dito mga kagala. Walking distance lang sa amin. Yung mga ibang bata, naglalakad lang din sila. Sobrang payapa dito. Ang sarap tumira. Ayan. Pine tree lang talaga yung meron pa mga dahon. Pang winter na halaman siguro talaga to. Yung iba kasi wala namang halaman ay mga dahon. Sa spring tutubo ulit yung mga dahon nito mga to. Ito lang tong lang ang meron pine tree. Yung ginagawang Christmas tree. Tingnan nyo mga kagala, yung mga bahay po dito. Hindi po uso yung naglalagay sila ng mga bakod. Ang division lang ng mga bahay dito is yung mga vacant lot katulad nito. Yan lang yung magdi-divide sa bahay. Hindi uso yung mga matataas na bakod. Yan. Sa atin sa Pilipinas, puro matataas na bakod, pagandahan ng bakod. Dito, ito, napakalinis tignan. Walang mga division. So, simple lang na ganyan lang kagala. Yan lang yung pinaka-division nila.
maliit na ano lang, fence. Pati yung mga malalaking bahay dito mga kagala, yung mga mayayaman talaga nakatira. Ayan, ganyan lang yung mga bakod nila. The rest walang bakod. Parang yung paglalagay ng bakod dito is optional lang. Siguro baka may mga aso sila. Tapos gusto nilang maglaro-laro dyan. Gawin nilang as playground. Pero majority ng mga bahay dito sa neighborhood, mga kagala, ganito lang. Payapa. Walang masyadong nakahambalang or design. Very common dito mga bricks yung mga gawa ng bahay nila. Common brick style. Ayan. Pero may mga modern house na rin dito mga kagala. Katulad ng mga katulad nito, medyo parang modern house na siya. Yan sa baba na na siya, na develop na. Ayan. Ang cute lang tignan kasi malinis. Para lang kayong magkakapatid, magkakatabi. Walang division. Ayan. Yung iba nagpaparenovate sila talaga dito ng bahay. Yung iba mga nakita kong bahay dito maganda na eh. Pero majority bricks yung iba. Made of bricks yung mga bahay nila mga kagala. So dito ko ipapractice si lakay ko mag-driving lesson sa Saturday or Sunday pala. Ayan mga kagala, medyo modern house na itong isang ito. Ayan, na-renovate na. Ganyan lang yung mga bakod nila mga kagala. Napaka-simple. Made of kahoy. Ito yung nilalakaran ni Aliyah. May pagpauwi na siya ng bahay. Kung makikita nyo mga kagala, parang ghost town, no? Wala masyadong tao, bibihira. Kasi mga kagala dito, hindi uso yung tambay. Kasi paramihan ng bayarin. Ayan. Parang hindi na nga masyadong balance yung mga buhay ng tao dito eh. Kasi sa dami ng mga kailangan bayaran. So kailangan talaga masipag. Dito kasi maraming babayaran. Mortgage ng bahay, ng sasakyan, mga insurance, mga utilities mo sa bahay, mga personal mong babayaran katulad ng mga SIM, phone, groceries. So talagang makikita mo talaga yung lifestyle ng tao dito sa Canada. Kailangan nagsisipag. Ang first time din namin dumating dito mga kagala, sobrang na-culture shock din ako. Kasi ibang-iba talaga siya sa mga bansang napuntahan ko na. Sobra dito parang ghost town. Tapos ngayon, ito kagala napaka-modern na ng kanyang style. Na-renovate na siyang ganda. So ngayon naintindihan ko na mga kagala kung bakit. Kasi nga, yung mga bills dito, hindi naman nagbabago. Ganon at ganon pa rin siya. So kung hindi tayo magsisipag,
Ayan, wala tayong pambabayad, wala tayong gagamitin. Ang kagandahan lang po dito mga kagala is per hour nga yung mga sahod. Like for example, kapag dito ka graduate at may Canadian diploma ka, mas maganda yung opportunity na makukuha mong sahod. Ayan mga kagala. So, makakapagpili ka. At the same time, makakapag-demand ka pa sa employer mo kapag may Canadian diploma ka mga kagala. Ang minimum per hour dito is nasa 16 to 17 per hour. So, yun naman yung kagandahan. Kaya lang, talagang mataas ngayon yung inflation ng pagkain, lahat. 10 to 20 years ago, maganda daw dito talaga sa Canada. Pero ngayon, dahil nga sa mga nag-aaway-away na mga bansa, nadadamay yung mga services. Yung commodities. Siyempre, pag-transfer ng mga commodities natin, pag-aaway-aaway ng mga bansa, like malalaking bansa, like yung Russia, ayan, affected po yun talaga. Yung inflation talagang sumisilpa, ramdam na ramdam. Pero way back 20 years to 30 years ago, maganda daw talaga dito. Ayan, malapit na tayo sa bahay. So, ganda dito kagala, Kung gusto niyo ng payapa, yan, dito yan. Sa community dito. Yung bahay kasi namin medyo nasa highway siya eh. Tatawid tayo dito. Tayin lang natin to. So, ayan mga kagala. Kung gusto nating makaipon, pwede naman. Ikakat nga lang natin yung mga lifestyle na out of budget. Like yung mga wants versus needs. Ayan. So, ikakat muna natin yung mga wants natin para makaipon tayo dito sa Canada. May mga paraan naman para makaipon eh. Nasa tao na yun. Yan, makagala ka. Pinagdadaan niya tayo. Thank you. Malapit na tayo. Nasa ating pagtitipid kung paano tayo makakaipon. Siyempre dapat balance lang. Ang sinasabi kong pagtitipid is kung ano lang yung necessary, yun lang yung unahin natin. Para kapag sapat na yung ipon natin, ayun, pwede na natin bilhin yung mga gusto nating mga materials. Pero alam nyo mga kagala, darating din kayo sa point na mawawalan na kayo ng mawawala yung love nyo sa mga material. Darating yung time na ganun. Kaya ayun mga kagala, pag nagmamatured na tayo, mas nag-iisip na tayo, mas marunong na tayo mag-prioritize ng mga bagay na mas importante
Pag medyo bata ka pa, yan, marami ka pang gusto. Pero ako luckily, lahat ata, nagawa ko na eh. Nagawa ko naman na at may young age. Kaya maaga rin akong medyo hindi na masyadong maraming wants. Yan, mas pina-priority at nakapokus na tayo ngayon sa long-term goal. Mag-invest. Hanggat may pang-invest, mag-invest. Hanggat kaya mag-ipon, mag-ipon. Yan mga kagala. Malapit na tayo. Naglalaba po ako kanina. Pagdating ko dun, okay na yun. Mga jacket naman yung ilalaba ko. Ayan kagala, dito kami nakatira. Papasok dyan.